Ayan mga brother ah. Solid pink na. Tapos may mga gold lining. Grabe mga brad. Steak, scallops, crabs, lobsters. What is this? Oysters. Ay. Prawns. Ah! Welcome sa Surigao del Sur's Enchanted River mga brother. Ito na yung pinakabago na discovery naming isla. Yan ang island talaga. Eh, grabe. Yung naghahati yung asul sa green tapos white sand. Maraming salamat sa Cotabato sa lagi ko sinasabi napakainit yung pagtanggap. Ibang level yung kagustuhan yung mapasaya yung bisita nyo. Actually, hindi na nga bisita. Para naging kapamilya na talaga. Ang dami yung magagandang lugar na ang sarap puntahan. Sayang lang hindi natin napuntahan lahat. Pero sana God willing sa mga susunod na panahon makabalik kami dito at mapasyalan natin yung mga lugar na yan. Yung place na to is napaka-homey. Yung kahit na napakalayo ko, taga Bulacan ako sa Luzon. Sa bawat pinupuntahan namin, kahit na hindi kasama sa Hat Cotabato, yung mga tao sa iba't ibang mga lugar, ang lagi nilang tanong, kumusta ka? Kumusta yung stay mo dito? Tapos mga nakangiti. Doon ko ba na-realize na yung experience nating mga bisita o dayo sa lugar na to, yung experience natin yun, napakahalaga sa kanila. Kaya ganun na lang sila mag-asikaso. Cotabato, maraming salamat. At basta, sobrang masaya. Masaya ako na narating ko to, nakilala ko kayo. Pabalik kami dito. At isasama ko ang pamilya ko. Ganun ako kakumpiyansa sa lugar na to. Kasama ko ang aking buong pamilya at mapasyagan namin kayo, makabalik kami dito. And hindi ko na may isa-isa lahat ng mga nakilala ko dito, lahat ng mga tumanggap sa atin. Pero alam niyo na po yun. At kayo naman ay aking nakaharap. At personal na napasalamatan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Suzuki, come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor tayo. Oras na para magmotor. Suzuki. Good morning! Medyo tumagal kami dito sa Cotabato. Dahil sobrang ganda ng lugar. At syempre at home kami dito. Pero ngayon, tapos ng pagkaturista natin, ulit tayo? Riders mode na. Target natin today. May mga side trips along the way pero hindi na masyado magtatagal. Basta marating natin yung Gensan. Tapos bago maggabi, dapat nasa Davao na tayo. Abangan nyo kung sino may makikita natin sa Davao. And if magstay kayo, dito na kayo sa The Paragon Hotel and Restaurant. Ako, sugit na sugit eh. Kumbaga sa pahinga more than pahinga yung nakakuha ko dito. Kaya, recommended to. Biyahe na! Ako, may ano na ako. May plane ticket na ako. Nag-aeroplano na bigla. Eto, tapos na ang ating adventure sa Cotabato City. Paglabas na tayo ngayon, pupunta tayo ng Gensan. Siyempre, kasama pa rin ang mga kapatid nating Muslim. At talaga namang simula nang dumating kami dito, panay ng salubong, panay ng asikaso. Just making sure na kami ay okay, komportable, masaya at nag-enjoy. Kaya sa mga kapatid na Muslim, maraming salamat sa inyo. Naku po, hindi talaga matatawaran ang ginagawa niyo sa amin. Abot-abot ang pasasalamat ko sa inyo. Yung lang nandiyan kayo lagi, pagising namin nandiyan na ulit kayo. Tapos sama-sama tayong kakain, magkakape hanggang sa pagkinagabihan. Talagang saludo sa inyo. At Cotabato City, mahal ko kayo. Talaga namang iba yung level ng yung comfort level ba, yung pagka at home ko dito sa lugar niya. Ngayon papunta muna kaming Gensan at sana tatargetin namin sa araw na to makarating kami ng Davao. Ayan, kaya Cotabato, magkita pa ulit tayo. At sabi ko nga isasama ko, God willing, ang aking pamilya.
pagbalik ko dyan para ma-experience nila yung tao sa pusong na-experience ko. Maraming salamat. On the way, dadaanan daw namin ang Pink Mosque. Siguro sa ibang mga video ni Boy P ay nakita nyo na yan. Oo, kasi first time ko pa lang makikita ang Pink Mosque. On the way naman daw siya, kaya dadaanan natin. Ang curious lang kasi usually diba yung mga place of worship, yung mga holy places ng iba't ibang mga faith, hindi ka makakita ng pink, di ba? Kadalasan yan yung plain lang, neutral lang. Ito curious ako, no? Pink Mosque. Tuloy tayo sa biyahe. Rider mode activated. Let's go! And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. And Ayan Wasayan Masjid di Maukom. Tama ba pagkakapronounce ko? Pasok na tayo, pasok. Ganda. Ayan mga brother, oh. Solid pink, no? Tapos may mga gold lining. Tapos yung ano, yung nasa mga tuktok na moon and star, ano naman sila? Stainless chrome. Ayan, tingnan natin. Ayan, ah. Lahat, pati bakod nila. Pink, ayan. Yan, ito siya mga brad. Ito na yung Pink Mosque, bro. Oo nga, ang ganda, no? Lapitan natin konti para makita nyo rin. O diba, parang kasama ko kayo sa biyahe ko. Dito yung pinakaharapin, nakita natin kanina. Yun yung gate niya. Ito, tapos may mga gold na ano, gold painted na lining yung mga pillars. Tapos pink, parang nagmukhang mas majestic tuloy yung dating niya. Yan. Pati yung tiles may ano rin, pink theme din na batik naman. Ayan mga brad, oh. Pwede kaya tayo sumigip sa loob. Ayan natin. Paikot to, paikot. Ayan, may daan pa dun. Hindi ko kukunan yung loob kasi wala naman akong permiso. Sisigip lang ako. Parang yung biggest mosque na napuntahan natin nung nakaraan. Plain lang, walang mga painting, walang mga design sa loob talaga. Tapos may spot or may place lang doon para kung saan ba yung nagpipreach sa kanila. Ganda ng stopover natin, no? Bago tayo magtuloy-tuloy sa Jensan. Excited na ako sa mga tuna doon. Dito tayo mga brad sa Sultan Kudarat na to eh. Dire-diretsong rekta lang to. Ayan, so far yan ang top speed ko sa Bergman. Patag to, patag ha. Ang weight ko nasa mga 96 kilos. Tapos puno yung bag ko. Siguro yung top box ko nasa mga 5 kilos na laman. And then maybe another 8 kilo dito sa bag na dala-dala ko sa harap ko. Ayan, rektahan to mga brad. So far parang nag-stable na siya sa 97, sagad na. Sa weight ko yan ha, sa weight ko. Tapos pinipitik-pitik siya sa 98. Ayos na rin. Diba, ayos na rin. Tapos tipid sa gas. Ayos na, Bergman. Baka naman yung iba sa inyo may sabi top speed kamote. Di gano'n, may mga pagkakataon nabibira ka talaga. Pero hindi naman ibig sabihin nun bibirahin mo sa lahat ng pagkakataon kahit na hindi naman kaya ng motor, ng kalsada, ng sitwasyon. Tandaan nyo yan. Pero more importantly, enjoy pa rin natin yung biyahe natin. Grabe to.
Napakahaba ng kalsada nito. Ang una, dire-diretso yung rekta mo, excited ka. Ngayon, panay ka na yung rekta. Ay, nang haba po. 16 kilometers pa. Siguro nakaka 15 to 20 kilometers sa puro ganito lang mga brad. Diretso lang. Ayan, speed natin, maintain lang. Ay, naku. Kaya gusto rumekta, magsasawa kayo dito. Pero natawa ako kasi yung feeling na tara, bakbak, ganyan. Ang ganda ng kalsada, pwede. Tapos mamaya pagod ka na. Ang haba pa ng kalsada na dinadaanan mo. After naman ng napakahabang rektahan, ito mga brother, napakalawak naman ang mga cornering naman dito. Parang parang rider's paradise. Hindi para mga mote, pero parang mas ma-enjoy mo yung motor mo. Tapos ang ganda ng tanawin, puro green, may overlooking pa nga dun. Nakakatuwa naman dito. South Cotabato! Dito na tayo, brother. Gusta? Bro? Mga kapatid natin dito, bro. Thank you. Solid. Ang ganda ng kalsada niyo dito. Grabe. Mga salubong dito sa atin, bro. Ano to? Coronadal Honda Scooters Club. Ayan. Bro. Thank you. Ito, umabot pa kung hindi na yun. Ayan. Salamat. Nagagahan naman ako kanina, pero kala ko pagkain to. Nakagagi kasi cucumber melon. Isa naman fresh bamboo, gagawin natin ito sa sakit natin. Ayan, ito, in-interview siya ni Boy. Yun. Ayan, si Brother Ryan. Nagbigay sa atin. Thank you, bro, ha. Salamat, bro, sa Honda Scooters Club. Tama ba? Coronadal. Halong sa pagbiyahe. Ingat, halong. Halong! Ano ibig sabihin ng halong? Ingat, halong kami. Welcome to General Santa City! Saan na yung picture? Yan pa. Na-excite ako. Na-excite. Ito na. Nakayain mo. Jensen na tayo. So nasa Jensen na kami. Nandito yung isa sa mga huling checkpoint na or major checkpoints na kailangan namin magpa-picture ni Joyki. Tapos banda rito na rin maya ayan, magpapaalam na sa atin yung kasama nating Muslim, mga kapatid nating Muslim. Siyempre special mention ng Hot Cotabato. Ayan, dito tayo mga brother, nakarating na tayo ng Jensen! Bro, mga nagyabang sa atin. Mga naghihintay. Hello po. Magandang hapon. Sir. Nakita talaga. Ayan, mga sumunod tayo. Pakita mo na tayo. Sumalubong sa atin dito sa Jensen. Ayan. Hello po. Grabe. Solid. Medyo mainit ang panahon. Dito lang makakatikim ng ice cream na item. Hindi ko alam kung anong flavor to. Sarap pero hindi ko alam kung anong flavor. Bago tayo kumain sa Davao, kain na naman tayo dito sa Jensen. Ito ay mga sinasunod sa atin. Mga delicacies nila. Ano to, bro? Tuna sisig. Tuna sisig. Parang hindi na makakain nun ah. Ano yan, bro? Bagaybay. Bagaybay ay ano yun? Sa part ng katawan ng isda daw. Okay. Fish din yan. Yan yung gusto ko. Tapos inaano yan sa suka, di ba? Yan dito, sir. Gusto ang tawag sa amin. Ano to? Gusto. Sila to, yung merong mga parang bubbles. Sabi, yun nga, gusto. Di ba lato yung maingay? Tak. Lato-lato yun. Ten. Kinaibihan ko sa meron sa atin. Ito may pipino. Tapos malaki yung gayok. Ayan. Ang hot na to. Mga isda dito are specially picked out sa fish port. So,
they are export quality. Pinipili talaga yan sa binibid dun sa fishport galing, tapos kinukuha. Yun yung ginagamit nila dito. So hindi yung typical na huli na isda, tapos So, top of the line kumbaga sa sakyan. may talaga, may criteria, may talaga selection process sa mga isda. Tuna sisig. Sobrang pa nga. Bihod. Top. Bagaybay. Parang ganiping. Kahit masarap. Kain na muna ako. Bro! Thank you! Salamat bro! Solid! After ng tanghalian natin mga brad, mawawala pa ang pagkakape. Kakailanganin namin ito ni Boy P dahil isang rekta naman, mahaba ang mga kalsada ang pagdadaanan natin papuntang Davao City. Gear up na kami, tapos na magkape en route to Davao. Salamat Ate Bingbing at belated happy birthday. At sa lahat ng mga sumalubong sa atin dito sa Gensan. Thank you! BMW! Bro! La Cochera. La Cochera. Brother! Thank you so much. Kita tayo ulit sa Philippine Loop din namin. Oo, salubungin namin kayo. Ay! Busog kami nga agis ng Gensan dahil sa mga kaibigan nating nakilala, nakasagamuha, nakakwentuhan. Eto bro, hindi mo pa sila nakasama dati? Hindi pa, pero grabe no, parang yung feeling na parang dati pa kayo magkakakilala. No, ganun din yung naramdaman ko. Akala ko nung una parang mga dati nang nakasama ni Boy P, pero hindi pala. Ngayon yung nila tayo na meet, tama? Pero yung warmth, eto na naman, yung warmth, yung asikaso, basta. Tapos ito, may sumalubong na naman sa atin, mga kaibigan at mga kapatid natin dito sa Gensan. Ako po, kayo yung nagpapa-espesyal sa mga biyahe namin na to. Yung trip itself, yung mga pinagdadaanan, yung kalye, yung ganda ng tanawin, kasama yun sa memories. Pero kayo po na talaga namang pinaparamdam nyo sa amin yung inyong pagmamahal at pag-aasikaso, oftentimes kayo nagpapasalamat sa amin. Ako hindi po, kami yung sobrang pasalamat sa inyo talaga na ganyan po kayo sa amin. Maraming salamat po. At yun nga, magkikita-kita po ulit tayo kung loloobe ng Diyos. Ngayon, off to Davao bro! Off to Davao, on our way home na. Pauwi na. Sa mga viewers, nung una kasi hindi ko rin na-gets, pero pinag-iwanag sa akin ni Boy P dahil dito tayo sa Gensan. Kasi diba dati from Luzon pababa tayong ganun ito na yung Gensan, ito yung turning point, pataas naman. So technically pauwi na tayo kasi paakit na tayo. Yun. So mas psychologically ba mas parang isipin na or mas maganda na isipin na pauwi na kami. Alright, welcome Davao del Sur. Pero may kigang yung mga biyahe natin ngayon. Ayan, ilang kilometro na lang at kami ay nasa Surplus TV tayo bro, no? Sa lahat ng mga Davaoenos, hello sa inyo at itatry ko ang inyong durian, no? So from Gensan, tawid lang kami dito ng Davao after namin makipag-meet kay Surplus TV at Commander D. Dito kami magpapalipas ng gabi. Ito mga brad, sabi na pagdating sa Mindanao hindi na babiyahe ng gabi. Pero ito, actually maaga pa ngayon. Ano pa yun ba? 6:45 ng gabi. So iba na to, kumbaga mas open na to Yun, lumak. Okay lang yan, AV moto yan. Ayun mga lubak Pero seryoso, ang dami na nating lubak bro na nadaanan. Ngayon na, nakikita nyo, bumabiyahe kami ng gabi.
Hindi naman lahat may iwasan kahit na malakas yung ilaw natin. Pero so far mga brad, walang tukod talaga. AV Moto sa Juan Moto Avenue, check it out. Naku, yung mga laging namutuko dyan. Ito kasi mga motor namin, yung front suspension namin is custom fit or tailor fit para sa aming mga timbang. Doon tinono para siguradong yung mga suspension namin hindi talaga tutukod. So AV Moto sa Juan Moto Avenue. Ito mga brad, may ano tayo dito. Kala ko kinakarera kami, yung pala hinahabol kami para magpa-fix. Ano pangalan mo bro? Roel po. Ito, madilim lang pero bro, ayan, bigyan ka pa namin ng Parak floating tube mask. Nag-aaga sa'yo ni Parak. Nandito na nga pala kami kina Surplus TV. Time check, anong oras tayo dumating bro? Mga 8:30 no? Mga 8:30 dumating na kami. Ayan, sumalubog sa atin yung mga pinsan sa mga kapatid ni Watod. Ayan. Tapos, may pahanda naman dito. Grabe naman pahanda to. Ayun o, ay sus ko po naman. Lechon. Grabe. Yan ang naghihintay sa amin dito. Naku, salamat naman po. Tapos, eto po, kinilaw. Sarap yan. So yung mga fruits, may mangustin. Ayan, durian. Ano pa ganyan? Hindi pa ako nakakain na to bro eh. Hindi pa. Grabe naman ang pagsalubong. Ay! Nako naman talaga, busog na naman tayo. Grabe yung salubong bro. Surplus TV, maraming salamat sa pagsalubong nyo. Napunta tayo ngayon sa isa sa mga restaurant dito sa Davao City para naman ma-meet naman natin si Commander D dahil merong mga nakahandang seafood daw. Na naman ngayong gabi na to, sabi po, pagkatapos ng lechon, seafood naman tayo. Talaga sobrang ano na to, pag-asikaso niya. So kita-kits tayo doon. Tingnan natin kung ano pang meron doon at tingnan natin kung ano masasabi ni Commander D pag na-meet natin siya mamaya. So ngayon mga brad, binabaybay natin ang Coastal Road dito sa Davao City. Napakaganda oh. Yung parang nakaginay ang ilaw na ganun, tas patag na patag lang, di ba? I'm sure mas maganda pa to pagkita dito yung dagat mga brad. Ngayon ito yung tinatawid natin ngayon, going doon sa ating next destination. Grabe oh. Naghihintay na naman sa atin. Welcome to Davao. Wow. Bro. Thanks to Lobster. First time ko ma-meet si Ma'am Nel and Commander D, but I watched a lot of videos between you two. Yeah, this guy's a legend. Grabe mga brad. Steaks, scallops, crabs, lobsters. What is this? Oysters? Ay. Prawns. Ah! Good morning Davao na eh. Parang kagabi, good night. Ngayon, good morning. Maya-maya lang, see you again. Ayun. Pero yun nga, at least dito sa Davao, may mga na-meet naman ako bro na mga kaibigan mo naman. Na grabe naman ang pagsalubong. Surplus TV. Grabe yung pagitsyon eh. Grabe, sobra. So, tapos si Commander D na napaka-hype pa rin sa kahit behind the camera, napaka-hyper. Dahil lumafang naman tayo ng mga seafood dun bro. Grabe. Pero yun nga mga brad, ngayon we're leaving Davao and for now, tapos yun na, biyahe na, paakit na kami. Pabisig tayo ngayon mga brother, pero hindi pa kompletong umaga dahil wala pa kaming gabi is life.
Tagum na to. Ang ganda. Ay, bro, para kang nasa ano? LA. Pero imbis sa palm trees, coconut trees, di ba? Kaya mo naman nakarating na ako LA. Pero ang ganda, ay na. Tapos dire-diretso lang. Ay, sarap. Di mo kailangan bumakbak dito, enjoy mo lang. Ganda, oh. Ito ang pinakamahabang flyover dito sa Mindanao, sabi ni Boy P. Pag inakyat natin to, kaya mo lilipad na. Papasingit po muna kami. Happy cooperative month. Ito na. Taking off in 3, 2, 1. This is your Captain 1 speaking. Ito na, sa taas na tayo. Kung gaano kahaba ito. You have now reached your destination. Welcome to Tagum City pa rin. Welcome to Mawab International Speedway. Yan ang bansag ng mga riders dito na kanilang version ng Mariake dito sa Davao. Pero parang mas malawak to, bro. Ano? Mas malawak yung mga kalsada dito. Yan, kung nakikita nyo sa mapa, ano yan, Zigzagery, San Bugatenus. So, hindi tayo mag-enjoy ngayon. Kung ano man ang natitira ko sa gas. Enjoy natin dito. Hindi kailangan maging kamote para enjoyin ang daan. Pagkatapos ng konting garo-garo lang naman natin dito pag-enjoy sa kalsada, kailangan pa rin talaga namin ng kape kahit nabuhay na yung loob namin dahil sa ganda ng kalsada dito. Kape muna. Mamaya naman, may garuan pa ulit yan eh. Sa lahat ng biyahe namin dito, talaga mawawala kape. Alam ko sa mga ibang videos na napanood nyo na lagi na nakikita to. Pero ito yung nagpapabuhay talaga sa amin, lalong-lalo na pagdating sa mga magalang biyahe. So, nandito tayo ngayon sa may Payag sa Tuburan. Yan. Yung mga riders dito nagkakape. Simpleng kapihan lang naman to, mga brother. Pati mga pumipitik sa atin. May mga napitikan tayo kanina eh. Hey, ako pala si Motogret pero hindi ako nagpipitik ngayon. Break muna, bro. R17 Motovlog. R17. O, tag mo kami, bro, ha? Yes, sir. Ikaw, bro. Ralph in action. Ralph in action. Ralph in action. Kaya ko, papatuloy po tayo eh. Tolis photography, baby. Ayun, thank you sa kanila yung mapitik tayo dito. Tapos, aagahan muna kami kasabay ng kape. Ano to, bro? Balbakwa. Balbakwa, bro. Nakatikim ka na ba ng balbakwa? Hindi pa, no? Yan bro, perfect. Balbakwa. Kain tayo. Ano pangalan mo, bro? Anthony. Nagagawa pa ako sa yung parachuting na tube mask. Thank you, So on the way to Bislig, mga brad. Eto, dito tayo dumadaan sa may Compostela Valley. Valley talaga yung Compostela Valley. Eto yung mga kalsada na hindi mo naman talaga kailangan bumakbak, hindi mo talaga kailangan magmadali. Pero enjoy mo lang yung view, yung kalsada, so yung experience, the whole riding experience kapag nakakarating sa mga ganitong lugar. Kasi kaliwat kanan green, yung likod mo bundok, kung saan tayo papunta bundok, tumatagos tayo sa bundok, kaya zigzagery yung ating mga kalsada dito. Yats Kapehan. Barangay Panansaya, Compostela, Davao de Oro. Dito tayo, mga brad. In the middle of Compostela Valley. Yan. Coffee shop to talagang tas sikat dito yung chocolate drink nila. Ito, mga brad, yung sikwate. Kumbaga sa
Baguio, Baterol, yan. Tapos may suman tayo. Diba? Merienda muna tayo. Yung nadadaanan kami ilog. Tinakot ako maganda. Pinaba ko na siya dito. Dito kami sa tulay na to dumaan. Yan, dito kami. Ay. Sarap magtampisaw. Sayang, konti kang oras natin. Ay ilog dito, ang ginis oh. Sarap sana magtampisaw. Pero may mas maganda pa tayong pupuntahan. Na enchanting, dun tayo. Oo nga, na ano no, yung view. Oh yun no, paakyat na. Ay, wag. Ang ganda nga oh. Gayer no. Salamat sa Paper Country Inn. Diyan tayo tumuloy. Hindi na ako nakapag-vlog dito mga bro dahil sobrang pagod na. If ever you are here in town, ito, yan na nilang Paper Country Inn. Very homey. Okay yung mga rooms. Actually, malaki yung mga rooms nila. So ngayon, biyahe kami ni Boy P. The target is to be in Surigao del Norte. Kahit anong mangyari sa araw na to, dapat marating namin yon. Pero first destination natin na dapat nung kahapon is yung Enchanted Kingdom. Enchanted River tayo ngayon mga brad. Ito isa sa mga request ko talaga na mapuntahan na side trip. Hindi naman tayo magtatagal na doon, pero gusto ko yung makita in person yung talagang itsura niya kung gaano ka-asul itong ilog na to. Okay! Mga brother, kahapon, yung biyahe namin kahapon, hindi man kalayuan, pero umay sa kalsada dahil ang dami talagang kurba-kurbada na sa umpisa ang saya eh. Kita nyo naman yung biyahe kahapon, di ba? Pero later on, parang maghapon na kaming corner ng corner, kurbada, taas baba, nakakaumay at nakaka-drain din kasi di ka talaga diretso, di ba? Medyo makakapag-relax ka doon, dapat tama yung posisyon ng katawan mo. Kaya naman, salamat kina Sir Marv sa Paper Country Inn din, pinatuloy tayo dyan. Kaya sobrang thank you. Tsaka at this point, napapagapit na kami ng Bulacan, paakyat na. Gusto ko na rin magpasalamat at magpapasalamat kami ni Boy P sa mga kasama natin sa biyahe. Una, itong pinili natin na motor na the best na Bergman. Lahat na nagtataka kung ba't itong ginamit namin na panglibot Pilipinas. Kumbaga nagugulat. At kahit naman kami to a certain extent nagugulat pa rin na ang tindi pa rin ng Bergman. Suzuki Motorcycles, maraming salamat. Tsaka yun nga, geared up kami, pati mga top box namin, pati mga pangsugod natin sa ulan bro. Sek Moto Supply, diba? Sabi nga dito na panood nyo rin kay Boy P, kumbaga handang-handa kami sumugod sa iba't ibang mga possible na harapin eh. Meron tayong jacket, meron pang presko lang, meron pang rain. Talagang sabi, Sek Moto Supply, maraming salamat. Tsaka syempre para clothing, ang aming official Ibot Pilipinas jersey, it's still out. May konti pang natitira. May mga nakita na ako bro, nag-order na at marami na mga nag-tag na. Maraming salamat sa inyo. Yan, at saka syempre yung iba pang kasama din naman natin para mas maginhawaan din naman tayo sa biyahe. Tulad ito bro, anong suot mong ngayon? Naka-jacket ka ba? Jersey Mate. Ayan, Jersey Mate. Yan, sobrang presko. Atom Premium AED at saka RM bracket tandem yan. Ma-installation na rin yan sa Juan Moto Avenue, Juan Moto Box, at saka konti na lang ang stickers ko, G4 Sticker Works. Maraming salamat. Pero dahil kay G4 Sticker Works bro, marami tayong napapasaya na tao, yung mga talagang gusto magkaroon ng limited edition stickers natin sa Ibot Pilipinas na to. At saka syempre Kobe, lalo naman nag-uulan, gamit na gamit sa akin yung yung spray anti-rain. At saka iba pa yung mga yung eucalyptus bro, yung tsaka syempre Primax tires, AV Moto,
tuning dyan sa One Moto Avenue. Maraming salamat din at subok na subok. Ngayon, en route tayo para sa Enchanted River. First time kong makakapunta dito. Napapanood ko lang to dati at very curious ako na mapuntahan to. Enchanted River entrance tayo mga brother. 8 AM to 5 PM ang operations nila dito. Ito ang sasalubong sa atin dito mga brad. Yan. Obviously, simbolo ng diwata ng dito sa may Enchanted River. So pagdating dito mga brad sa may Enchanted River, ayan, dun yung parking eh. Parking ng mga motor, sasakyan. Dito naman yung registration. Mura lang dito. Sa mga non-hinatuan resident, 100 pesos lang yung entrance fee. Tapos pag mga senior, PWD, 80 pesos. Sa mga bata, 30 lang. Tapos yan, natataka na tayo. Ngayon, maghihintay tayo ng shuttle natin na maghahatid naman sa atin papunta dun sa river mismo. Welcome sa Surigao del Sur's Enchanted River, mga brother. Grabe yung kulay ng tubig, oh. Yung ang linaw-linaw pagdating dito sa mga mabababaw na part. So ito mga brad, narating na natin yung Enchanted River. Bungad pa lang to. Meron talaga kasi silang swimming area dito. Papakita natin sa inyo ngayon. Ito kasi galing dun sa taas, may nakikita na ako mga isda. Tanong nyo, gaano kung grabe namang hindi yung linaw eh. Yung kulay niya. Ayan, no? Tapos pag nilapitan mo siya, ayan, may mga nakikita na tayong mga grabe kalagi, may sobrang linaw. Tapos ang dami ng mga isda, nakakaiba. Yung parang tipong kadalasan sa saltwater mo lang makikita. Yan, nandito siya mga brother. So ang pagkakaalam ko, wala pa talaga measure, update ni mga brother kung ako'y mali. Wala pang nakasukat kung gaano talaga kalagim itong Enchanted River na to dahil yung current nito sa baba masyado nang malakas, kumbaga para i-risk ng mga scuba divers, yung mga talagang gustong masukat kung anong meron sa ibaba. So far hindi pa rin successful. Hindi ko na lang alam ngayong eto as of making this video natin kung may nakasukat na nga ba. Kaya ito, dun yung swimming area niyan, pero ito protected to. Tapos yan, tagus yan. Ayan, parang may underwater cave system pa yan. So, pero syempre, hindi na tayo explore doon kasi masyado nang mababa. Mayroon yan, dito tayo tatambay muna at dito tayo mag-swimming at magpapalamig muna. Grabe, ang ganda ng lugar na to. Tama lang na nape-preserve nila dito. Yung hindi common na lugar na sobrang ganda na alam mong hindi mo basta-basta makikita sa iba. Alam naman natin, di ba, yung mga ilog dito sa Pilipinas, magaganda, pero I don't think merong ibang ganito. Parang may narinig yata ako sa ibang probinsya pa ng Pilipinas, pero mukhang ito talaga yung pinakasikat dito. Ay, grabe yung kulay. Ligo na! So today we're off to Britannia Islands. Kaya suspense, sinasabi ko na, para i-claim ko na mararating namin yan. Malapit lang naman yan. Kumbaga itong mga side trip na to, hindi na ito yung masyado kaming off way. Hindi na masyadong sasadyay ng malayo. Kasi nga, siyempre gusto na rin namin makauwi sa aming mga pamilya, but at the same time gusto pa rin naman namin i-maximize yung biyahe itong Libot Pilipinas natin. Kita nyo naman, kalsada pa lang, boring ka na, diba? Napakaganda ng kalsada. So ayun, 4 lanes, ang lawak. May mga 6 pa nga, no? May mga 6 lanes pa, nakita nyo doon sa ibang mga video natin. So dito relax lang, hindi namin kailangan humataw, basta pupuntahan namin yung mga side trips namin para more than to enjoy ourselves, may pakita din sa inyo in case magawi kayo dito, at least alam nyo yung ibang mga puntahan. Tapos at the end of the day, aabutin tayo siguro ng gabi, ng dilim.
sa video na to basta makarating kami ng Surigao del Norte. Ayan, yun yung ating target sa ngayon. Eto, stopover mo brother Day. Ayan dapat matikman namin ng malupit na durian. Meron naman kayo na surplus. No, kaya lang sobrang busog na puro getson kasi yung tinira namin. Ito, bago kami tuluyang Umalagwa pa norte ng Mindanao, bibigyan na kami nito. Ako mga brad, hindi naman ako talaga nababahuan. Parang ang bango nga ng simoy Pero may sinasabi sa atin, yung mga kapatid natin na Muslim na iba na may ibang durian talaga na iba yung amoy. Pero sa mga nakikita ko dito sa kalsada, mabango. Parang langka lang, ganun. Parang langka lang yung amoy. So magkano ang kilo ng durian, kuya? 60 po. 60! Biruin mo isang kilo ng durian, 60 pesos. Ito na to. Oo. Kunin na tong ganito. Tapos buo to. Huwag mo kayo yung buto ha. Ay, May buto yan. ito muna. Tignan mo nga. Sarap. O, di ba? Sarap. Mushy siya. Parang mas mushy kaysa sa langka. Mash. Pero masarap. Masarap sa Ah. Bala tayo brad, natin yan. Nakakabaan ang kasada ng Sarap. Sarap. Ayan, kain pa tayo. Talaga to si Boy P, influencer. Nandito pala tayo sa Barobo, Surigao. Ayan Barobo, Surigao del Sur. Kain muna kami. Parang underground ang linis ang liwanag. Ganda. Wala, ano lugar to? Barobo pa rin tayo, no? Barobo pa rin, tapos may ganyan. Parang pag nainitan ka, punta ka lang dito, maglub-lub lang dyan Ang ganda ng lugar nyo. Nakakaingit, taga kami ganyan. Bye bye. Alright mga brother, ito narating natin itong entry point sa Britannia Group of Islets. Ang isa-search nyo lang sa maps talaga dito is Britannia Beach. Dito na kayo dadagin yan. So yung kanina hindi ko na lang nakunan, pero mayroong parking fee at saka entrance fee para sa mga papasok dito. So kami, nakamotor, dalawa na kami. All in all, kasama ng entrance at saka parking, nagbayad kami ng 120 pesos lang. Dalawa na kami nun. Pagdating nyo dito, kakausap na lang kayo ng bankero na gusto nyo, kung talagang gusto nyo gibutin yung mga islets. Actually, di naman talaga yung pupuntahan dito kasi yung beach in itself, dito sa may Britannia Beach, hindi siya yung liguan talaga. Ayun may mga mangrove pa, tama ba? Mangrove ba tawag dyan? Pero, ang iikutin talaga natin is yan, yung mga islets. So ngayon dito sa Britannia Group of Islets talaga kasi yung island mas malaki Yung islets, yun yung mga bibisitahin natin dito. Siguro, nag-decide kami dahil gusto nga namin makarating ang Surigao del Norte hanggang mamayang gabi. Hindi na kami mag-swimming. Enjoyin lang namin yung view. Magtatampisaw lang kami dyan, mga nakatsinegas. Pero hindi na kami nag-swimwear. So ako, curious talaga ako. Sabi kasi ni Boy P, wag natin pagagpasin yung pagdaan dito sa Britannia. Tingnan natin kung gaano nga ba kaganda ang lugar na to. Pinakabago na discover naming isla. Yan ang island talaga. Grabe. Yung naghahati yung asul sa green tapos white sand. Ito ang Agonay Island or islet. Unang tapa ko sa Britannia. Wow. Group of islets. Ay, sinigas ko. Grabe mga brother, ang ganda! Yung feeling na pure. Yung paraisong napuntahan mo. Ito yun. Tingnan nyo naman. Tapos, hangin.
Ito yung isa sa mga malaking dahilan kung bakit kailangan nating libutin ang Pilipinas. Yung mga bagay, yung mga lugar na ganito na hindi natin nakikita sa araw-araw, hindi natin masyadong nakikita sa iba't ibang mga palabas, sa iba't ibang mga media. Kaya kami ni Boy P sa Libot Pilipinas Tour na to, talaga namang hanggat maaari dinadaanan, pinupuntahan namin ang mga ganito kagagandang lugar. Hindi pa mahal, budget lang, ayos na ayos na. Eh, tingnan nyo ang pino mga brother ng buhangin. Una pa lang to, unang isla pa lang to. Oh, pwede mong ano to, itong islet na to, itong isla na to, pwede mong ikutin kasi maliit lang yan eh, dun lang yan, no? Tapos paikot lang yan, tapos dito na ulit sa bangka namin. Parang nakakahinaling na hindi ako maligo. Pero okay lang, sasama ko yung pamilya ko dito pagbalik ko. Yan, puntahan natin yung tubig. Ang sarap sa paa! Grabe! Ang pure mga brother ng lugar na to. Yung mga magagandang beaches kasi natin dito sa Pilipinas, alam niyo na yung mga maskil na masyado ng commercialized, party-party, pero ito yung yun, yung gagawin mo dito, enjoyin mo lang talaga yung lugar. Unang isla pa lang, recommended, highly recommended ko na kagad. Ang ganda ng bansa natin, no? Yan, tingnan mo yung ganyan na yan, kung saan nagko-cross yung white sand, the clear waters, the green, and then blue. Pang commercial lang yung mga ganyang lugar, pero meron pala dito sa atin. Ang next na isla naman dito sa Britannia Group of Islands sa pwede natin daungan ay ang Naked Island. Bro, game na? Naked na? Yes bro, let's do this. Hindi po kami na dito para magbabad, pero ito yung tinatawag na Naked Island dahil yan na siya. It's naked. Walang mga bato, walang mga puno, it's just the island. Pero ngayon, ang nakakatuwa, pagpunta namin dito, napakaraming ibon. Ayan, no? Handa ka na ba bro maiputan? Ayun o, oh, go 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 go! Wow! Oh, ito mga brad, ang Naked Island. Paminsan-minsan may kita mo siya pag low tide, katulad ng na-timingan namin ngayon na low tide, kaya nag-appear siya. Pero pag high tide, lumulubog din to sa tubig. Tapos na-timingan naman namin na napakaraming ibon, seagulls. Alam ko mga seagulls tong mga to na nandirito ngayon. So ang sabi ng mga locals, kaya napakarami daw ibon dito. Ito yung isla kung saan sila nagpapahinga. Napakarami pupuntahan natin. Ito na mga bra. Ayan. Wow. Yung mga tipong sa National Geographic mo lang makikita. Ito, kaharap ko sila, nagpapahinga, tas lumilipad, tas kumakalma. Parang pulburan na itsura niya, oh. Look at that, ang ganda. Woo! Grabe. Approaching naman tayo mga brother. Ito, pangatlong islet or island na pupuntahan natin, ang Puslod Island. Ito, kung sa malayo, yung greenery na yan, parang tuktok ng broccoli, yung gulay. Pero sa ilalim pala nito, ayan, merong white sand beach pa rin. So dito may mga tao tayong makakasama. Hindi katulad doon sa unang dalawa, parang solo-solo natin eh, no? Kaya nagkasabay-sabay yung mga tao dito. Hello, Puslod Island. Dito medyo mas commercialized na kumpara doon sa una nating nakitang mga isla, kasi dito may mga activity na mismo na naghihintay. Ayan, oh, may banana boat, bandwagon, flying fish, jet ski. Ayan. Tsaka may ruta pa to paakyat dito sa taas, pero hindi ko naakyatin kasi nagko-conserve din ako ng energy ko dahil mamaya magra-ride pa tayo. So kung sa family, pwede kayo magpunta dito dahil na may mga bata. Tapos ayan, may mga
signages na rin. Ano? Yan, parang ganun yung tsura ng mga brad. Pag sa malayo. Ayan. Ganda. Ganda pa rin. Pang-apat na highlight natin is Hioran. Hioran. Parang yung sa Puslog din, ito may mga nakaabang na ng mga parang water activities naman dito. Tapos ganun din may rock formation, greeneries, coconut trees, white sand, napakalinaw na tubig no? Ang ganda ng panahon natin, talagang pinakita sa atin yung ganda ng Britannia Group of Islands. Ganda ng araw, ang ganda ng ilaw, yung alon, okay din. So kung if in case you are here dito sa Surigao del Sur or nearby towns at hindi naman kumbaga kaya niyong bumiyahe papunta dito, punta kayo dito, mag-enjoy ang pamilya nyo. Pwede itong pang mga family activities, gagang kumbaga mag-enjoy. Ano yung buhangin dito? Oh? Lagyan mo na lang ng asukal ito, pwede mo ng pulbur ito. Pwede mo nang ipakain sa bisita. Oh, pakain mo na sa bisita to. Oh. Kortehan mo na lang, ilagay mo na lang ito sa mga cellophane wrap. Pulburo na. Oh, tama. Oh. Grabe yung pinong-pinong sobra. Uwi na kami. Bye bye.